Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin iyong January 18 to 24. 2026. Maraming salamat muna sa subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Baki-check na lang po. General reading tayo Capricorn. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to be aware or ma-alert kayo, no? Or mga change of decision or mga baka pwede makatulong sa inyo, no? And then, kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo marinig, sorry ha, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Okay. Capricorn. May tao na ano? Hindi ko lang alam kung ikaw or someone who's connected sa'yo or kakilala, may taong gumagamit ng ipinagbabawal. Yun ang nakikita ko. And also, sa nakikita ko sa'yo dito Capricorn, mag-ingat ka sa mga tao na nasa paligid mo. No? Ako nakikita dito. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa kaperahan mo, if you have a business, ganun din. Ingat ka kasi may mga tao or may tao na may dark thoughts sa'yo. No? And mag-ingat ka rin sa, hindi ko alam why, but, ikaw or someone into your life, merong ako nakikitang tiyan, bandang tiyan. Ganyan. Pwedeng, hindi ko alam kung kumukulo ba siya or kung iba't ibang klase ang mararamdaman niya o may sakit ba siya, parang ganon. Basta gitnang katawan or tiyan or bandang tiyan. Yun ang nakikita ko, ingat kayo, no? Baka kung nangyari na yun, pwedeng maulit siya muli sa iba. Kung ano, magpa-check up kayo. Baka naman kung ano kasi kinakain niyo. Sabay ka na nito. Sinisip pa ni ate. Okay, nandito kasi sitwasyon mo na you are more on focusing, syempre, more onto yourself. Na hindi ka rin naman ganun talaga sa palakibo, sa iba sa inyo, no? Or may mga bagay o sitwasyon na hindi ka rin talaga nagiging very open. Ang nakita ko, but still, you are more on focusing naman. Nagiging aware ka rin sa paligid mo o nagiging aware ka sa mga tao na nakakausap mo, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon din na you give an effort and hard work o may mga bagay o sitwasyon na gusto mo talaga ma-improve, no? May mga sitwasyon na na-focus ka doon. You try to make it balance. Any situation in life, pwede mga nakakausap o karelasyon mo man ito, sa nakikita ko sa'yo dito, handun din yung situation na may excitement I don't know why, but there's an excitement situation or may mga excited situation na mararamdaman ka. Maybe nahandun yung sitwasyon na magkakaroon ng mga union, no? Or pwede rin nahandun magkakaroon ng mga pagkakaisa or may mga togetherness or there's sa iba is this sa bonding. Ganyan. Ako nakikita sa inyo. Pwede rin na magkakaroon ka uli ng connection sa isang tao na matagal mo nakakilala or kilala mo talaga siya o pwede rin na ito is magkakaroon ng connection sa'yo muli or commitment or sa iba is magkakaroon ng open communication sa iba sa inyo. Meron sa iba dito no, siguro there's a related of papers and documents. Hindi ko alam kung this is mga new project or kontrata man siya, o kung basta ko ano yung papers and documents ako na nakikita sa'yo. There's a new beginning kasi ako na nakikita na parating sa iyo. Ibig sabihin, may magtatapos into your life, no? So, andito ka na rin naman sa iba sa inyo na you are more on, or mas more ka makakasave this time ng money, sa nakita ko, or you need to save money sa iba sa inyo. And then, merong routine, siguro nahandun yung merong routine ka dati na ginagawa na maaring gagawin mo siyang muli ngayon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam mo, halimbawa, dati,
or ipagpapatuloy mo yun. Halimbawa, dati, may ginagawa ka, siguro, halimbawa, nag-exercise ka dati, diba? Ngayon, babalikan mo yun. Pwedeng ganon. O kaya, dati, mahilig ka mag-games, ngayon, babalikan mo yun. Pwede mga ganon. Or basta there's a routine ako na nakita na muling mo ibabalik. Ibabalik. Yun ang nakikita ko sa dito. Maingat ka sa kaperahan, ha. Tingnan natin. Capricorn. Meron kang 8, 6, 8, 30, 13 pala. 30 and 4. Ibig sabihin, babalik kang muli. Yun. Yung sa routine na yun. Ewan ko, hindi ko alam. Halimbawa, dati ano man yung routine na yan. Basta pagbabalik yun ng dating ikaw o pagbabalik ng sitwasyon. Okay. Meron kang Cancer, Capricorn, Pisces, Virgo, and Gemini. There's an emotion, situation ako nakikita sa iyo, or you're feeling emotions, or nahadon ka sa point na nagkakaroon ka ng reflection from the past. Pwedeng in the past 2025, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Or yung iba sa inyo this is pagkalito. May mga sitwasyon na nalilito ka, nagkakaroon ng pag-aalinlangan, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo na, bakit ganun? Okay, nagiging good yung card mo. No? So, may mga worrying lang siguro sa iba. Ayan, may mga worrying situation, may mga doubt situation, may mga pag-aalinlangan, may mga thinking of negativity, nandun din yung mga unclarity situation. Yan, mga kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay, maybe nandun ka sa point na yon. Yon. Also, maybe nandun ka rin, there's an ending of situation or end of a cycle. Also, ako nakikita. Or maybe you're thinking about something loss, or maybe you're thinking about something negativity. Pwede rin kasi yun no? Nagpapatong kasi yung energy na nakikita ko sa'yo dito. And also, ang nakikita ko rin dito sa'yo is, there's a loss situation. Hindi naman lahat kayo is there's a loss. Siguro, loss of hope, loss of trust, loss of something, loss of valuable things, loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of hope, pwedeng ganun. Kung ano mang loss yan, siguro handun ka lang sa worrying loss, ganyan. Nag-worried ka lang, baka ganito, baka ganyan, baka ganun, baka ganun. What if, pwedeng ganun, kaya nakikita ko yung ganung situation mo. But, yung iba sa inyo is feeling stressed and depressed, or may mga inaalala lang talaga yung iba sa inyo, no? Or nandun yung situation na something transformation is coming. Yan. May transformation na magaganap sa buhay mo. This time, sabihin, there's a rainbow after the rain. Yan. Palagi ko nakukuha sa iyo. Sa iyo ko ata palagi nakukuha to. I don't know why. May nakita rin akong buntis, or mabubuntis, or manganganak. Or sa iba naman sa inyo is may new member of the family. Pwedeng new member of pet, pwedeng new member of someone who's connected sa'yo, or pwede rin naman na may babalik, di ba? O may pabalik, o may parating, pwedeng ganon sa iba sa inyo. And then also is the beginning is happen sa nakikita ko sa'yo. May mga beginning situation ako na nakikita sa'yo. May matanda, hindi ko alam ano yung matanda, no? But may matanda ako nakikita dito. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya, or relatives mo ba siya, basta may matanda, or maybe this is you. Yun ang nakita ko. You will find peace. Ang sinasabi dito, yun ang parating din. You will find peace, and iba sa inyo is magkakaroon na ng paglaya sa isang sitwasyon sa buhay mo. Ang iba sa inyo, nandun din yung pagiging secured when it comes to yourself. Siguro, may mga tao ka na gusto mong protektahan, family man yan, or mga anak, or who's connected sa'yo, relationship. Andun yung pagiging privacy mo. Siguro hindi ka nga talaga gaano matok, hindi ka talkative. And then also,
is maaring iba sa inyo is mas relax ka na nasa bahay ka, o kaya yung trabaho mo is sa bahay talaga, no? Pwedeng ganun sa iba. Pwede may mga pag-uusapan related to a house, family, home, ganyan. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong energy, Capricorn energy. Show. Uy. Bakit po? 18 to 24? Dalawang babae? Okay, energy mo, dito sa nakikita ko sa'yo dito, may sakit ka ba? Parang palagi ka na may sakit? Or may babaeng may sakit? Dito. Kasi may babae eh. No? Either someone is may sakit o may illness. Yun ang nakikita ko ah. Energy mo rin sa nakikita ko sa'yo dito is, bakit ganun? May, ingat ka na lang. Baka yun nga, kasi palagi ko nakikita sa'yo to. Basta may illness, sipon, ubo, lagnat, or may tao talaga na may sakit. Sa nakita ko dito. Or masakit yung throat mo, yung lalamunan mo, ganyan. Pwedeng ganun, masakit. Yun nakikita ko dito sa'yo. May mga ano lang, may mga frustration lang ako na nakikita sa'yo. Siguro nandun ka sa point na pwedeng sa trabaho. Halimbawa, may mga frustration sa trabaho, nakakapagod, ganyan. Pwedeng ganun. O kaya na maaari din sa iba sa inyo is napo-focus ka sa painful na situation mo. Kaya ganun. Maaari din na may mga point na nalilito ka. Yan, hindi ka makapag-desisyon, hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-control in some aspect of your life. Pwedeng ganun, no? Ako nakikita dito. May mga worrying situation. Ako na nakikita talaga sa'yo. Yun. Ba't ka na energy mo? Parang, alam mo yung energy mo, parang, okay, hindi, okay, hindi. Ano parating sa kanya, universe? Kay Capricorn. Capricorn. Ay, devil, oh. Galileo. Parating po sa kanya. Ano kasunod ni devil? Okay. Minintay ka? Parating sa... Ay, hindi pa pala. kala ko na ano ko na to. Excited dyan, ate. Excited. Oh. Excited me. Bakit ba? Okay, parating sa iyo. Hindi rin maganda eh. Basta mag-ingat ka na lang. At least, mabibigyan kita ng warning, no? Okay, parating sa iyo. There's no stability situation, ano? Sa nakita ko dito. Tan. Ibig sabihin, may tao na pinag-uusapan ka actually, no? Dito, Capricorn. May tao or maraming tao na nag-iisip ng hindi maganda sa'yo. Or pwedeng ikaw rin ito, ha? Thinking of negativity. No? Yun ang nakikita ko dito. And then also, may blockage ka talaga. May tao na naninigarilyo? No, hindi ko alam kung sino, pero maybe there's a connection na may taong naninigarilyo. Something, ganun, ang nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, you are stuck. Ibig sabihin, is yung iba is maaring hindi nakakapag-exercise sa iba, no? Pwede rin kasi na marami kang ginagawa, mas nagpo-focus ka doon, ganyan na nakikita ko sa inyo dito na yan. Parating din sa'yo, mag-ingat ka pagdating sa pera mo or sa mga kasamahan sa trabaho or sa mga sa paligid mo. Kasi nakikita ko sa'yo dito is may tao na gagamitin ka.
no? May tao na dishonest, may tao na corrupt, sinungaling, liar, may tao na ewan ko, may pangliling lang kasi eh. May pangliling lang talaga. May taong mangliling lang o lilinglangin ka. Ganyan. Kung halimbawa sa trabaho, di ba? Yung boss mo, sa'yo na inak lang sa'yo lahat. Pwedeng ganun. Tapos, yung mga kasamahan mo, napaka-toxic. Ay, Diyos mayo po. Ay, mabubwisit ka talaga. Di ba? Kahit naman sino siguro. Nandito kasi sa point mo na nagkakaroon ka ng doubt or nandito ka sa point na you don't know how to proceed. If you want to take it action or not, nandun ka sa deciding to stay or you go. Depende yun sa'yo. Nagkakaroon kasi ng option this time. Kaya ang nakita ko sa'yo dito, you're stuck and you're trapped. Ganyan. May blockage sa'yo, no? But, ang nakita ko sa'yo dito is kung kinakailangan na i-release yung mga dapat i-release, why not, di ba? Ang sinasabi dito. Yeah, may mga panggagamit ako na nakikita dito. Mag-ingat ka huwag ka masyadong mabait. Sasabihin na, ate, gusto mo akong cellphone. Hindi naman. Yung balance mo lang. Balance and control, no? Yan, mag-ingat ka sa mga nasa paligid mo. Ayan, oh. Diba? Hindi maganda. May tao kasi dito na parang walang awa, walang pakialam, masaktan ka man o hindi. I don't care. Sabi niya ganun. Or maybe this is you, diba? Meron din ako nakikita na gold digger. Ganyan. Or gagamitin ka niya. Ganyan. Kung kaya kapag may kailangan siya, tatawagan ka niya or kukonek siya sa'yo or nandiyan siya sa'yo, beside you. But pag hindi na, bahala ka na sa buhay mo. Pwedeng ganun. May unfaithful situation or sa iba naman sa inyo is hindi ko nakikita ng stability what comes sa money mo. But still, you need to keep money. Mag-keep ka, no, ng money. May taong hihingi sa'yo ng tulong na pwedeng ito is magsisinungaling sa'yo, ha. Mag-ingat ka pa rin. Kung may mga utang, naku po, sorry ha, kasi mukhang hindi ka pa nila mababayaran. Kung may manghihiram, sabihin mo, ay naku po, sorry po talaga. But nandun ka sa point mo na nagkakaroon ka talaga ng doubt. Basta tandaan mo, this is a time to place your future in your own hand. Nasa sa yun. You need to decide. No? Tingnan natin kung ano yung mga dapat iwasan. Ano pong dapat niyang iwasan? Iba sa inyo, you are feeling stress, anxiety, depression. Ganyan. May mga insomnia, may migraine. Dapat iwasan. Ayan na nga. Ayan na nga. Diba dito nahang kayo ah. Huwag ka magpahang. Sana hindi yung energy to nakukuha ko. But, syempre, handun pa rin yung sitwasyon na you need to be aware. Ala, 7 and 7. Galileo. Okay. Mamaya na yung dapat iwasan na. Bibigyan mo na kita ng Capricorn, may nagmamatsyag sa'yo. Or maybe this is you, nagmamatsyag ka. Ay, hindi ito. Dito tayo sa kabilang card. Nabasa ko na yan. May tao nagmamatsyag sa iyo or maybe nandun iba sa inyo, mag-ingat kayo sa mga tao na nagkakaroon kayo ng connection, no? Ganyan. Kasi dito is magkakaroon ng mga dissatisfaction, may mga unexpected situation happening to your life. Ibig sabihin is merong magaganap sa buhay mo na magkakaroon ka ng awakening or may ilelet ko ka or nahandito yung sitwasyon na may magtatapos sa buhay mo. Like I told kanina, yun, magkakaroon ng separation. In what way, I don't know. Pwedeng ikaw isa-separate mo yung sarili mo or someone isa-separate niya yung sarili niya or magkakaroon ng hiwalayan talaga. Sa iba sa inyo ha. O nandun ka sa sitwasyon mo na ikaw is tatahak ng bagong simula sa buhay mo. O may panimula. Ibig sabihin, pagtatapos talaga yon. May i-offer daw sa'yo sa universe. Sana ma-receive mo siya. No? Sana ma-recognize mo yung message niya. Yan. Kasi minsan may mga sign na hindi natin napapansin, di ba? Diba? Iba sa inyo, you're waiting for a sign. But, may binibigay na daw siya sa'yo, baka hindi mo daw nare-recognize.
Halimbawa, ate ano ba yung sign? Halimbawa sa trabaho, ako tulad ko sa trabaho ko. Matagal na yun eh, may sign na nangyayarap sa akin, pero ini-ignore ko yun. Kasi nga baka lang ganyan, baka ganyan. Tapos until na dumating yung point na na sobra talaga as in sunod-sunod siya, sunod-sunod na naging toxic yung place ko. Sunod hanggang sa naputulan ako ng daliri. Siyempre, Japan to, nabuo naman yung daliri ko kahit papaano, kahit naputol siya. Yun, after nun, okay, eto na pala yung sign. Inignore ko kasi yung mga nakaraan. Tapos, yun, dumating na yung point na yun. Okay. Talagang nag-let go ko. Nag-let go talaga ako sobra. Yung Monday, di ba Monday? Thursday, wala na ako. Sorry po, ganyan. I need to let go. Nagganon na ako. Bibigay sa'yo yung sign. Sana maano mo siya, no? Pwede siya sa relasyon. Hindi ko naman sinasabi na, hindi ko sinasabi na iwanan mo, i-let go mo yung meron ka sa ngayon. But you need to decide. Kung hindi ka makapag-let go, you need to decide to focus to yourself. May mga bagay ka na kailangan mong baguhin when it comes to your decision making. No, hindi naman kinakailangan na umalis ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon, 'di ba? Change of decision making is needed. But you need to learn from the past. Yun ang sinasabi dito, no? And also, bibigyan pa kita ng sign. Hindi ko lang alam kung may magpapadoktor, papahospital, or magpapa-check up, or may mako-confine. Yun ang nakikita ko dito, no? May nakikita rin ako dito na may mga tao na nagba-backstab sa'yo. Or may mga tao, there's a rock bottom, or may mga tao na nagtataksil o nagbe-betray, you know? Kung sino man iyan. Magkakaroon, may mangyayari sa'yo na bagong simula. Parang aalis o lalaya o bibitaw ka sa isang sitwasyon o pagtatapos din sa iba sa inyo. Isang sitwasyon sa buhay mo. Parang may releasing situation kasi, no? Ako nakita sa'yo. Okay, when it comes sa dapat mong iwasan. Syempre, iwasan mo yung mga bullying, conflict, yung mga tao na hindi nagiging good terms sa'yo or situation na hindi good sa'yo, mga taong backstabber. Iwasan mo yung hindi mo habaan yung pasensya mo. But pag hindi mo na kaya, it's time. It's time to let it go. Bumitaw ka na, di ba? And iwasan mo yung pwede mo namang gawin na this time, ba't mo pa ipagpapaliban, yan. Huwag kang magpa-stuck, iwasan mo yun, or huwag kang ma-lack of direction, iwasan mo yun. And then also, may sinasabi dito na meron ka daw ginagawa or there's a situation into your life na it's pointless. Hindi ko alam why, but you're nagsasakripisyo ka daw dun sa sitwasyon na yun na pointless, na walang katuturan. Or pwede rin na hindi ka kasi nagsasucess doon, pwedeng ganun. Or pwede rin, halimbawa, maraming klase, depende, ipasok mo sa sarili mo. Yun, iwasan mo yun, yun ang nakikita ko dito. And then, iwasan mo na hindi ka magtaras sa iyong intuition at mahangka lang, ganyan. Iwasan mo siyempre, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan ng ayusin, kailangan kumpunihin, kailangan i-fix, ganyan, kailangan i-restore, gawin mo kung kailangan pa. But if hindi na, why not, di ba? Nasa sa'yo yun. You need to choose your direction this time. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yun kasi natin yung situation na siguro iba dito baka pinufull mo na lang yung sarili mo sa isang sitwasyon. Pwedeng ganun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Capricorn in love. Connected ka kay Leo, Virgo. Ayan. Leo or Virgo. Capricorn, love. Well, kung ano mang element yan. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, ibig sabihin, may taong matagal mo nang kakilala. Either this is a past relationship or this is a new relationship, no, sa iba. Yan, may parating sa'yo. Pwedeng iba sa inyo is kasamahan mo na to sa trabaho or matagal mo na talaga siyang kilala na makakausap o nakakausap mo na or nakausap mo na ito. Kung magalala, may parating sa'yo. Ba? Talaga? Iba dito, kaibigan mo to. Ibig sabihin, nakakausap mo na to. Iba dito, babalik lang.
Yun. Basta or pwede siyang halimbawa nagkaroon kayo ng connection dati, hindi naman kayo magkarelasyon pero nagkaroon kayo ng connection dati, maaaring ito is babalik lang muli sa'yo. Tapos magkakaroon lang kayo din ng connection. Ayun. Gano'n ang nakikita ko dito. Kilala mo na siya eh. Iba dito kilala niyo na to. Kung kayo naman is separated nitong tao na to, nagkaroon ng pagja-jungling dito sa relationship. Siyempre nagkaroon na ng pagtatapos kasi nagkaroon din ng third party, no? Nahandoon yung nagkaroon ng pagsisinungaling dito sa relationship. Isa naging ano pa no, nagtimpi pa naman din yung isa dito sa inyo. They try to work it out this relationship sa nakikita ko dito. Yun na nga lang siguro dumating yung point na may nalaman talagang katotohanan. And they started and you became in love yung isa sa inyo. Nagkaroon na rin ng pagkakat, no? And then also ang nakikita ko rin dito, may third party talaga sa iba, no? Mm. Pero naiisip ka, isa sa inyo naiisip pa rin yung relationship na to eh. Andun siya sa ano, they thinking about something resetting when it comes in this relationship. Nandun yung sa loob-loob niya na what if magkaroon kami ng resetting uli, ganyan. Maging okay uli kami. Yun ang nakikita ko sa kanya ha. Pero hindi niya pinupush to. As in hindi. Kasi ang nakikita ko sa kanya, ano siya, parang nilaan niya lang kay universe. Ganon. Nandun siya sa point na yon. Kung kayo naman is in relationship, if you are in a relationship, nandun, maybe same kayo or isa sa inyo is napaka-patient talaga. You try to make it balance. This relationship, maaring matagal na din talaga kayo dito, no? Andun naman yung partnership, andun yung collaboration. Maybe iba sa inyo is may anak kayo, isa, dalawa, or tatlo man yan. Nandun naman yung mga sitwasyon na both kayo actually, ano, you try to work it out, this relationship. Nandun naman yung effort ng bawat isa o isa sa inyo. Nagkakaroon ng pagsasaayos naman, balanse, stability. Nandun naman yung love and support to each other sa nakikita ko dito. Kahit papaano naman is nakaalalay sa inyo si universe, ano, dito sa inyong relationship. But kung alam mo naman na may third party dito, alam mo na yung gagawin mo dito, no? Kasi tingin ko dito, alam mo naman eh. Iba sa inyo. Pero, yun nga, yung iba sa inyo, kung may mga third party, huwag kayong dumating sa ending, di ba? Lalo na kung may anak kayo, di ba? You need to try to fix it, to develop it. Sa nakikita ko dito, kailangan mag-resetting sa nakita ko dito. Yun. Kung may third party, ang nakikita ko dito, maaring ito is nagkaroon ng paghihiwalay sa may third party. Or maybe, yung isa dito sa kanila is nag-iisip na ng paghihiwalay. Kaso, may connection eh. Bakit maghihiwalay tas may connection? Ano yun? Hindi mo imi wakaranay. Imi gawakanay. Kasi may nalulungkot eh. Oh. Nagkakaroon ng away o gulo, no, sa pagitan nila sa may mga third party. Yun na nakikita ko dito. Isa kasi sa kanila hindi matanggap. Yun. Sa mga walang third party, ay maganda ang iyong ano. May mga good news nga akong nakikita sa inyo eh. Sa mga walang third party ha. Tingnan natin ang iyong money, Capricorn. Money po ni Capricorn. Wow! Panalo, Emperor. Tay. Okay, when it comes sa iyong money. Okay, yung iba sa inyo is maaring you are a leader, no? Or may mga business kayo, sarili own, malaki man o maliit yan, or nandun yung pagiging leadership nyo when it comes sa sarili nyo. Trabaho and money kasi to. Pagdating sa money mo, may makakausap ka na tao na may hidden potential or may hidden agenda sa'yo. Mag-ingat ka. Pwede rin na halimbawa namamasukan ka, di ba? O kaya yung boss mo, o kaya yung mga kasama mo sa trabaho mo, kaya may mga hidden agenda, may mga hidden potential pagdating sa iyo, may mga hidden motive pagdating sa iyo. Mag-ingat ka na lang sa paligid mo, no? Kasi nakita ko dito may mga tao ring hindi ka gusto. Yun, you need to trust to your intuition. Huwag kang malito, no? This time kasi sa nakita ko sa iyo, parang nalilito ka sa buhay mo this time. Parang nandun yung sitwasyon na hindi ka makapagpasya this time, maaaring nalilito ka kaya hindi ka makapagpasya. Basta pera mo, mag-ingat ka ha, mag-ingat ka talaga. Warningan na kita, mag-ingat ka.
Advice. Okay. The Wheel of Fortune, no? Iba sa inyo, tataha kayo ng bagong direksyon sa buhay niyo. Hindi ko man nabibigay yung ano ha, yung ano, advice. Okay, when it comes sa nakikita ko sa'yo dito sa card mo, Capricorn, may mga tao na nagja-judge sa'yo or may makaka-receive ka ng judgment with someone. Nandun rin yung mga pangmamaliit ng iba sa'yo or minamaliit mo yung sarili mo. Iwasan mo yon, no? May mga incomplete situation, nagkakaroon ng self-doubt sa iba or may mga delay situation, ano? I don't know why, pero may mga nadi-delay or something delay to success sa iba sa inyo. And yung iba naman sa inyo is may mga kamalian, hindi ko alam, hoping hindi ikaw yung nagkakaroon ng pagkakamali. May mga unfinished business ako na nakikita sa iyo hindi ko alam why, hoping wag naman. No, may mga sitwasyon na hindi pa totally natatapos or incomplete itong situation na to. Yan, umiwas ka na lang, ano? Okay, what comes sa advice? Kasi ang nakikita ko dito, this is time to decide. Ayan, may mga opportunity naman na parating, but you need to decide. Parang hinihintay na lang din ng universe yung decision making mo to make. But yung iba sa inyo is mga darating na opportunity and also there's an end of a cycle na magaganap. Potential ending is coming and may mga beginning of a cycle situation. New beginning is coming. Sa iba naman sa inyo, when it comes to an advice na tayo ha, baka maligaw kayo, mag-a-advise na ako. Ang advice sa'yo is syempre, kailangan daw sa'yo is tibay ng loob. May mga, this is a time to moving forward, give an effort, put some effort syempre, no, sa sitwasyon mo. If there's a situation na hindi pa tapos o hindi pa na-complete, this is a time to finish the unfinished situation. Huwag kang matakot o huwag kang manghinayang o huwag kang mag-isolate to yourself ng negativity. No, this is a time you need to find peace. Ang sinasabi, this is a time to accept then mga bagay-bagay, and if there's something need to heal, need to recover, gawin mo yon, no? Basta mas maganda kasi is makita mo yung peace sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Eh may mga parating, no? May mga parating na new project or new action or new pakikipagsapalaran sa iyo. Yun, mag-focus ka doon. So, you need to take a risk din kasi ano, pagdating sa sitwasyon mo this time. Yun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, yun nga, wag ka daw manghinayang or don't regret, ganyan. Huwag kang mag-isolate at huwag mo rin pabayaan yung sarili mo, ha? Don't be sad, sabi niya ganun. Don't be sad and kailangan is heals. If there is something i-heal mo na. Yun ang kailangan sa'yo. Trust your intuition. Kasi alam ko na marami ka rin namang knowledge this time, no? This is a time na kailangan mo gamitin yung knowledge mo na yon and lakas ang loob lang. Arigato namaste, God bless.